Hey guys, it's Reginiva and welcome to my vlog. For my vlogging camera, I'm using DJI Pocket 3 at gusto ko lang bigyan siya ng konting review kasi super gusto ko talaga siya at super worth it yung pinambili ko dito. Etong DJI Pocket 3, makikita nyo to sa iba't ibang TikToker at mga vlogger na din. Kasi guys, tignan nyo yung pinaka talagang nakaka-amaze sa camera na to is yung face recognition niya, tama ba? Or face tracker niya na kahit saan ka pumunta, kusa kang susundan ng camera at sobrang nakaka-amaze talaga siya, especially yung audio niya, yung mic niya. Ito yung mic niya. Super handy na tong camera na to. Kaya naman kung naghahanap kayo ng vlogging camera, this is not a sponsor, binili ko po ito. Kung naghahanap kayo ng camera na perfect to start vlogging, this is the perfect camera for you. Anyway, kung bago ka pa lang sa channel ko, my name is Geneva and 7 years na ako nakatira dito sa UAE as OFW. At for today's video, ang tatalakayin natin ay yung mga comments sa last vlog ko. Nakatuwa kasi, ang tagal ko nang hindi nakaka 1K views sa aking mga vlog kasi hindi naman ako consistent dito na mag-upload ng video at yung mga audience ko hindi na rin naman active dahil inopen ko etong channel ko nung 2018 kung di ako nagkakamali, and yung mga audience ko dito is from 2018 pa. For sure, hindi na nila nakikitang nag-upload ako. Kaya naman, nung naka 1K views yung last vlog ko na about tips sa pag-apply dito sa UAE, kaya naman natuwa talaga ako at sasagutin ko yung mga few question na nakita ko doon. 'Di ba? Sorry, this is my Panda Bells, si Baho, yan. Today is Sunday at day off ko ngayon. While waiting for my husband, i-discuss ko na nga yung mga question ninyo sa last vlog ko. First topic natin ngayon ay magkano nga ba ang sahod ko as a receptionist? Alam ko inaantay mo yan. Nung nagpunta ako dito sa Dubai, wala akong kahit anong experience. Never pa ako nakapagtrabaho sa Pilipinas. As in, zero experience except sa pagsasayaw. Trabaho ko sa Pilipinas ay backup dancer. Sa TV, I'm a freelance dancer as well. And racket-racket lang sa madaling salita. Parehas kami ng husband ko. So, ang target namin na sahod nung pumunta kami dito for starting up is 3,500 up. So, ayun yung sabi sa amin ng tita ko na kapag naghanap kayo ng trabaho, kailangan meron kayong, alam niyo yun, meron kayong goal. So, ang goal ko is 3,500 up. Sana, kahit wala akong experience. But usually dito, kung tatanungin ninyo, magkano ba yung ino-offer ng mga company sa mga baguhan? Ito po ay depende po sa position, okay? Depende po sa posisyon na hinahanap ninyo. Katulad ko na wala akong experience at wala akong kaalam-alam, so ang target ko lang, sige sa sales na lang ako, kaya naman magre-reception ako. So ang first work ko is receptionist, customer advisor. Around ako doon, nagsisales din ako. Ako din yung nasa reception. At ang sahod ko nga ay 3,500. Luckily, maganda yung company dahil may pa-overtime sila. Never akong sumahod ng 3,500. Ayun yung naaalala ko. Lagi 3,500 up. I-times yun na lang yung 3,500 sa kung magkano ang palitan ngayon. But before, parang ang palitan lang 13.5, ganyan. That was 2017. Yun yung target salary ko kasi hindi ako pwede guys na parang mag-demand kasi wala naman ako experience ay hindi rin ako graduate. But don't worry kung hindi ka graduate kasi dito sa Dubai guys, ayun yung pinakamaganda. Kahit hindi ka magaling mag-English, hindi ka fluent mag-English, wala kang diploma, may may future ka. Hindi ko alam kung paano yung process sa Pilipinas kasi nga hindi pa ako nakapag-work doon. Pero dito, pwede ka pa rin maging manager or maging supervisor. May chance ka kahit wala kang diploma or hindi ka fluent mag-English. As long as nagkakaintindihan kayo, masipag ka, paano yung diskarte mo, may mapupuntahan ka dito. Naaalala ko nung natin ako ng mga interview, ang madalas na offer nila sa akin ay 1,500, 3,000. Kakaalam ko ngayon, ang offer pa rin ng mga company, madalas sa mga baguhan to ha, sa mga baguhan na galing tourist, tapos nag-a-apply dito is mga ganun pa rin, mga 2,500 to 4,000. But guys, sana makahanap kayo ng trabaho ninyo na yung sahod ay pasok sa mga pangangailangan ninyo. Pero syempre kung bago ka pa lang at wala ka din experience katulad ko, huwag ka mag-demand ng sobrang laki. Ang importante magkaroon ka muna ng experience dito sa UAE hanggang makapag-level up ka na, no? Pero meron din guys na mga baguhan dito, pero grabe, ang suswerte nila, nakakakuha sila ng malaking sahod.
starting pa lang pero ang lalaki na ng sahod. Kaya depende nga talaga yun sa kakayanan mo. Dahil ako nga, ang kaya ko lang ay pagiging receptionist by that time kasi wala akong idea eh. Hindi pa ako napagtrabaho sa Pinas eh. So, green-up ko na yung 3,500. At yung husband ko, that time guys, ang sahod lang niya ay 3,000 at nagwo-work siya sa sales industry. Depende rin naman talaga sa papasukan mo. Kung maganda rin yung mga benefits, example, nakuha mo lang na basic ay mga ganun. Pero may mga pa-commission naman. So, lalaki din talaga yung sahod mo. Ayun po yung una kong sahod dito sa Dubai. At yung work ko ngayon ay pangalawang trabaho ko pa lang. So, pag may experience ka na, hindi ka natakot mag-apply, alam mo na yung gagawin mo, so pwede ka na mag-demand. Second question guys, may nagtanong din na sabi niya kung may age limit ba daw sa pag-a-apply dito sa Dubai. Actually, ayan, pagdating sa ganyan, hindi ko po alam, wala akong idea. Ayoko magsabi ng, yes, may age limit, pero wala naman pala. Ayoko din naman magsabi na wala naman age limit, pero meron palang age limit. Based on my experience na lang uli, sa trabaho namin guys, bibigyan ko lang kayo ng sample. So, yung mga drivers namin is from India. Tapos, ang mga age na nila ay 58. Yung isa naming accountant ay mag-60 na. And sabay-sabay lang din kami pumasok last year. So, yung accountant namin, magsi-60 na siya from India. Ayun, natanggap naman siya sa amin, 'di ba? Kasi kaka-apply lang din niya eh, parang magto 2 years pa lang din siya eh, sa company kasi pare-parehas kaming bago. So, I think depende sa kumpanya, sa siguro magaling ka at yung experience na hinahanap nila ay nasa iyo. So, why not, 'di ba? Pero syempre, I think in general kahit saan naman sigurong bansa, ayun ang siguro yung ma-share ko sa tanong na yon kung may age limit ba daw dito sa Dubai. At third topic natin guys, ano nga ba yung process ng interview dito? Well, ang process ng interview dito, hindi ko kasi alam yung process ng interview sa Pilipinas, pero I think siguro same lang. Like, ako parang ang tanong lang naman sa akin about my resume, parang lahat ng tanong regarding about your resume lang. At syempre, tatanungin ka talaga ng tell me about yourself. Naalala ko nung bago pa lang ako dito sa Dubai, takot na takot ako mag-apply kasi wala nga ako experience, diba? Ang ginawa namin guys, nagkabisado kami ng tell me about yourself. Yung tita ko yung gumawa at kinabisado namin yun. So, pag tinanong kami, tell me about yourself, ang galing-galing namin mag-asawa. Ano kasi kabisado namin eh, parang super confident ka, sabay magtatanong ng ibang question, tas nganga ka na. Wala lang, naalala ko lang. Pero ako, I think mas okay yung ready ka kaysa naman sa hindi. Kahit hindi matanong yung practice mo, at least kung tanongin ka man, may ano ka pa rin, may sasagot ka pa rin. So, I think practice is important pa rin bago ka pumunta ng interview. Sumahin mo yung kung ano ba yung nasa CV mo, ganyan, para pag tinanong ka, alam mo yung sasagutin mo. Pero guys, kung tatanungin niyo ako, experience lang to, kung sino ang gusto kong mag-i-interview sa akin, ibang lahi or kapwa natin Pilipino. For me guys, gusto ko yung ibang lahi mag-i-interview sa atin kasi hindi ka makakaramdam ng hiya, hindi ka makakaramdam ng parang manliliit ka kasi yung mga ibang lahi, pag in-interview ka nila, kahit hindi ka fluent mag-English, hindi ka nila i-judge. Kasi alam nila eh, alam mo yon, kakabahan ka, as in, pero hindi ka ganun mahihiya na, oh my God, mali-mali yung English ko, mali-mali yung sinabi ko. Pero kasi pag Pinoy, alam mo na guys, hindi naman to negative pero may mga Pinoy talaga, not all, yung una kong work talaga, Pinay yung nag-interview sa akin, tas sobrang bilis lang, parang sabi lang niya, tell me about yourself, okay, done. Pero may mga iba rin talagang Pilipino na pag nag-interview sa'yo at na-experience ko yan, guys, grabe, para kang sumali ng Miss Universe. Alam mo yun, parang yung nag-apply ako sa isang gym, ganyan. Tapos, grabe si Kabayan. Kabayan! Hindi ko na maalala yung itsura niya. Pero, kung tanungin niya ako, parang dinidikdik niya rin talaga ako sa mga tanong niya sa akin na parang, hello, receptionist lang po yung ina-applyan ko. Parang pang Miss Universe naman yung mga tanong mo. Parang ganun. Nakakainis yung mga ganong Pinoy na parang kapwa Pinoy ka nila, papahirapan ka pa nila, diba? Dalawa kasi yan, guys eh. Meron magaling sa interview pero pangit sa trabaho, hindi magaling magtrabaho. Meron naman napakagaling sa trabaho, hindi naman magaling sa interview. Tutuwa din ako dun sa kakilala kong HR kasi sabi niya hindi daw siya nagja-judge pagdating sa interview na kung hindi magaling to sumagot or what. Ang lagi niya tinitignan, yung kung masipag ba 'to sa trabaho, ganyan. Kasi alam mo 'yun, marami diyan ang gagaling, sobrang gagaling sumagot. Tas pagdating naman sa trabaho guys, wala, tamad, 'di ba?
So, ayun lang naman. Pero syempre, tuwing sasabak tayo ng interview, kailangan natin mag-practice para may sasagot pa din tayo. Iba pa rin kasi yung ready ka. Disclaimer lang ha, hindi ko sinasabi lahat ng Pinoy. Ito ay experience ko lang. Pag Pinoy talaga yung nag-i-interview sa akin, parang manglulumo talaga ako guys. Yung feeling ko na parang, uy ate, wag mo naman ako pahirapan, ganyan. Kaysa sa ibang lahi. Kasi yung, may mga ibang lahi din siguro na ganyan. Pero hindi mo feel na yan. Hindi ka masasaktan na. Bakit naman niyo ako pinahirapan? Kasi tayo siyempre may ganito tayo kalahi natin, tapos papahirapan pa tayo. May mga ganong drama tayo. But anyway, may plano kayo mag-Dubai, guys. Tandaan ninyo, mag-research lang kayo mabuti. Basta walang mabilis na trabaho. At dito talaga, dumaan din kami sa malalang iyakan, malalang ayoko na, uuwi na ako sa Pilipinas. Pero ngayon guys, naka-adjust na ako. At ayoko pang umuwi ng Pilipinas. Ako dito sa Dubai. So, depende kung paano mo i-enjoy yung buhay mo as OFW na malayo ka sa Pilipinas. Ang advantage ko lang kasama ko yung asawa ko dito. Mag-boyfriend pa lang kami noon nung pumunta kami dito. But now, mag-asawa na kami. Uuwi kami sa Pilipinas na mag-asawa na kami. And thank God kasi, yun nga, until now, andito pa din kami. Dumaan na yung COVID. Basta kapit ka lang, guys. Magtiwala ka lang. Kasama na sa buhay yung takot, stress, yung mag-worry ka sa mga bagay-bagay. Pero pag lumaban ka talaga guys, may mararating ka. Pag lumaban ka, tatagal ka. Kaya matira nga matibay dito sa ibang bansa. So ayan, kung may iba pa kayong question, sorry sa pag-explain ko, hindi talaga ako hustler magsalita at mag-vlog. Hustler lang ako sa Maritesan. Hindi, kung may mga question pa kayo about Dubai or about sa pag-OFW, you can just comment lang sa mga vlog ko, nakikita ko yan lahat. Kasi, hello, wala naman masyadong nanonood ng vlog ko. Kitang-kita ko talaga yung pag nag-comment kayo. At excited talaga ako pag may mga nagko-comment. Kasi parang napansin nila yung vlog ko, di ba? Don't forget to follow me on my Instagram account, sa TikTok. Mas mabilis ko kayo dun masasagot. This is my handle. It's your Geneva on TikTok and Instagram. And sana wag kayong magsawang manood ng vlog ko. Don't forget to subscribe, like, and share nyo tong video ko sa mga gustong mag-abroad. Bye!